Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. So, tayo po'y magpatuloy sa mensaheng pinagkaloob sa ating Panginoon. Yung ginagamit po natin sa ating pong theology class. Nandun na po tayo sa pinaka-5 puntos ng ating pong pag-aaral, which is yung letter P po ng tule. Once again, mga kapatid, sabihin nga natin muli, ano yung tule? Letter T stands for total depravity. And then U, unconditional election. And then letter L, limited atonement. I, irresistible grace. Natapos na natin yon. At ngayon po ay pag-aaralan natin yung letter P po ng tule, which is perseverance of the saints. Ano po ang Tagalog ng perseverance, mga kapatid? Ano po ang Tagalog ng perseverance? Yan, pagtitiyaga. Okay? Perseverance of the saints, ang Tagalog niya is ang pagtitiyaga ng mga hinirang ng Diyos sa pananampalataya. Bakit po pagtitiyaga, mga kapatid? Pagkat sa mundo pong ito, napakaraming tukso, napakaraming pagsubok, at napakarami pong mga ginagamit ng dyablo para tanggalin po tayo sa ating pong pananampalataya. Kaya po kinakailangan ng perseverance o ang pagtitiyaga ng mga hinirang ng Diyos. Pero ang tanong po, mga kapatid, meron po ba talagang assurance ang ating salvation? Ano po sa pananampalataya? Meron po ba talagang kasiguruhan ang ating kaligtasan, mga kapatid? Is there such thing as assurance of salvation? Kailangan kong nasasagot natin yan, mga kapatid, bilang mga mananampalataya. There is assurance of salvation. Ang tunay na hinirang ng Diyos ay nakakasiguro nga sa kanilang kaligtasan. But ang susunod pong katanungan is, if there is really assurance of salvation, then listen very carefully, then why we still work? Then why we should persevere? Bakit kailangan pa nating magtiyaga sa pananampalataya kung meron naman palang assurance ang ating salvation? Ayan po. Kaya po, doon po sa ating pinag-aaralan ng doktrina, mga kapatid, ang huling-huling pag-aaral doon is yung letter P, which is perseverance or pagtitiyaga. What is perseverance? Perseverance is the manifestation. Mga kapatid, resulta, listen very carefully, ang pagtitiyaga or perseverance ay ang resulta or manifestasyon, mga kapatid, na tayo nga ay ligtas. O meron po tayong 3 posisyon na basahin ngayon at titignan natin nasaan doon yung ating pananampalataya. Meron tayong position A, position B, at position C patungkol po sa ating kaligtasan. Sulat ba yan? Position A. Ayan, position A. Sabi ng position A, all who believe and are truly saved can lose their salvation. Sinners can lose their salvation by failing to keep up their faith, by falling into a state of serious sin
etc. Ang tanong, yan po ba ang posisyon natin bilang mananampalataya? Yes or no? Yan ba ang posisyon natin bilang mananampalataya? Yes or no? Sabi po ng posisyon na yan, lahat ng naniniwala at talagang ligtas ay pwedeng maiwala ang kanilang kaligtasan. Yan po bang posisyon natin? O kasasabi lang natin kanina, merong assurance ang salvation. Mga kapatid, bagamat hindi ito ang ating posisyon sa pananampalataya, sa ating kaligtasan, ito po ang posisyon, listen very carefully, ng karamihan ng mga tao sa mundo. Yan po ang posisyon ng maraming relihiyon. Pero hindi po yan ang ating posisyon. Ang tawag po dyan, salvation by works. Okay? Salvation by works. Ito naman ang pangalawang posisyon. Position B. Yan. Sabi po ng position B, all who make a profession of faith are eternally secure, whether or not they keep up their faith. Yan po ba ang posisyon natin? Yan po ba ang posisyon natin, mga kapatid? Ang sabi po dyan, lahat ng tumanggap sa Panginoon, nag-profess ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng pagtanggap sa Panginoon, they are eternally secure, assured. Kahit na hindi nila sinasapamuhay ang sinasabi nilang pananampalataya. Yan po ba ang posisyon natin? Okay. Ang tawag po dyan, mga kapatid, hyper grace. Ito po tinatawag na hyper grace. Listen very carefully. Bagamat hindi natin ito posisyon, mga kapatid, pakinggang mabuti, marami sa ating mga hanay, marami sa sirkulo na nagsasabing Christian o mga Kristiyano ang nasa ganitong paniniwala. Alam man nila o hindi. Okay? At kaya po, ang ating iglesia ay matiyagang itinuturo ang ibig sabihin ng kaligtasan at pananampalataya. Okay? Kapag hindi po kasi natin naiintindihan ang patungkol sa ating pananampalataya, maaari po na mapabilang tayo alin sa dalawa nating pinakitang posisyon. Okay? Pwedeng sinasabi ng ating bibig na tayo ay saved by grace, pero para bagang sa ating buhay, pinapakita natin na ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating mga gawa. Yun yung position A. Pwede rin naman na namumuhay tayo sa pag-aakalang ligtas, pero ito ang pinaniniwalaan natin. Sumasapat sa ating isipan ang isang pinaniwalaang katotohanan kuno. Listen very carefully, na tinanggap ang Panginoon sa bibig bilang Panginoon at tagapagligtas, ngunit hindi pinapakita ng kanilang buhay ang pinopropes nilang pananampalataya. Wala po tayo dapat sa dalawang extreme na paniniwalang ito. Listen very carefully.
Pakinggan po natin mabuti. Ito po ang posisyon natin. Position letter C. At kailangan maintindihan natin. Sapagkat ang pinag-aaralan natin ngayon mga kapatid ay perseverance of the saints. Ang pagtitiyaga ng mga mananampalataya sa kanilang pananampalataya. Position letter C. All who are chosen by God, redeemed by Christ, and regenerated by the Holy Spirit are eternally saved. Ligtas, magpawalang hanggan mat. They are kept in faith by the power of the Almighty God. Nananatili sila sa kanilang pananampalataya, hindi sa kanilang gawa o kakayanan, bagkus pinananatili sila sa kapangyarihan, the power of the Almighty God. Okay? Kaya ka nananatili bilang isang anak ng Diyos, bilang isang ligtas, sapagkat nasa sayo at pinananatili ka ng kapangyarihan ng Almighty God, makapangyarihang Diyos. And therefore, they will continue to manifest a persevering life of faith. Perseverance of the saints. Kailangang makita sa atin bilang mananampalataya ang pagtitiyaga ng mga hinirang ng Diyos sa pananampalataya. Okay. Scriptural supports at mga puntos, mga kapatid, bakit natin pinaniniwalaan ang pagtitiyaga ng mga hinirang ng Diyos sa pananampalataya? First point, ito lang naman ang pag-uusapan natin ngayong gabi. First point is, first point, the person whom God elected for salvation will truly believe in Jesus Christ and he has received a new life that is eternal. Ang tunay na hinirang ng Diyos, listen very carefully, ang tunay na hinirang ng Diyos para sa kaligtasan ay makatotohanan niyang maniniwala, sasampalataya sa Panginoong Jesucristo, sapagkat nakatanggap siya ng bagong buhay, buhay na hindi magtatapos kailanpaman. Yun yung unang puntos. Ano ang mga scripture support o ano ang mga basehan natin? Bakit natin pinaniniwalaan yung unang puntos na ito, mga kapatid? John 3:16. This is a very famous verse for us. John 3:16 says, actually, kahit wala tayong mga kapatid, kahit wala tayong screen, dito sa verse na to, kailangan sa ulado natin ang verse nito. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. Tandaan natin, mga kapatid, tandaan natin, ang object, ang sentro, ang simula, ang sentro, ang wakas ng ating pananampalataya ay sino? Si Jesucristo. Tandaan natin, kung ikaw ay isang hinirang ng Diyos, kung tunay kang hinirang ng Diyos, kapatid, para sa kaligtasan, makatotohanan kang maniniwala, magtitiwala, at sasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Okay. Matagal na nating pinag-aaralan ito, panahon pa man ni Pastor Kaloy, yung salitang believe. Pupuntuhan natin yung sinabi dito na salitang believe.
Kanino nanggaling ang believe na ito? O paniniwala, pagtitiwala, pananampalataya. Kanino galing? Sa'yo o sa Diyos? Kanino? Yan. Kailangan naiintindihan natin na ito hindi natin trabaho, hindi ito nagmula sa puso mo o sa isip mo. Ito ay nanggaling mismo sa ating Panginoon. Sabi diyan, believe. What is the meaning of believing? Ano ang ibig sabihin ng paniniwala, pagtitiwala, pananampalataya? Ano ba talaga ang mga nakapaloob dyan na kailangan na iintindihan natin bago po tayo dumako sa pagtanggap at pakikisa, pakikibahagi ng banal na hapunan? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes, the meaning of believes here in John 3:16 is naniniwala ka saan? Sa mga claim ni Jesus Christ, kung sino siya. Naniniwala ka sa mga binitawang pangako ni Jesus Christ. Naniniwala ka sa mga instructions at commands na binitawan ng Panginoong Kristo sa kanyang mga salita. You are really believing Jesus' claims of who He is. Sino ba si Jesus Christ? Sino si Yesu Kristo, mga kapatid? Ano ang mga claim niya? Isa sa mga claim ni Jesus Christ, siya ang nag-iisang begotten anak ng Diyos. Mga kapatid, yun ang claim ni Jesus Christ na nagdala sa Kanya sa cross ng Kalbaryo sapagkat ayaw siyang paniwalaan ng mga panahon na yun. Ang tanong, when you say you believe Jesus Christ, nakasapit ka na ba talaga? Dumating ka na ba talaga? Sumapit ka na ba talaga na naniniwala ka sa claim ni Jesus Christ kung sino talaga siya? Either Jesus Christ is really, listen very carefully, the Son of God, or Jesus Christ is a liar, a lunatic, a megalomania. Jesus Christ is an insane, nasisiraan ng bait. Alin doon ang talagang pinaniniwalaan mo? Kung hindi ka naniniwala sa mga claim ni Jesus Christ, anong talagang pinaniniwalaan mo sa Kanya? Maya may makikita tayong claim niya. Titignan natin, tunay ba tayo naniniwala sa claim na yun? And then, pag sinabi mong you believe in Jesus Christ, naniniwala ka sa Kanyang mga pangako. Naniniwala ka ba talaga sa pangako ng Panginoong Kristo? Or you are just going through the motion? Nasasabi lang sa grupo na ganun dapat, pero hindi ka lubusang naniniwala sa Panginoon. Hindi ka lubusang naniniwala na gagawin ni Jesus Christ ang lahat ng kanyang mga pinangako sa iyo. Okay? Ano yung pinakamatinding pinangako sa atin ng Panginoong Kristo, mga kapatid? Nakakamti natin. Ano? Ano, mga kapatid? Yung pinakamatinding pangako, nakakamti natin. Kasasabi lang natin sa John 3:16. Eternal life. Naniniwala ka ba talaga, kapatid, na meron kang buhay na walang hanggan? Do you really believe Him that He already gave you eternal life?
Naniniwala ka ba talaga? And then, ito ang pinakamabigat. Pwede kasi, ilan tayo ngayon, mga kapatid? Nabilang niyo ba kung ilan tayo ngayon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 38 tayo. Ilan tayo sa church as members? I'm sorry. Pero tinatalakay natin, mga kapatid, ano ang ibig sabihin ng paniniwala? Bakit kailangan nating malaman? Sapagkat yung mga tunay na naniniwala lamang sa Panginoon ang magkakamit ng buhay na walang hanggan. Hindi lahat. Kaya tinatalakay natin ano yung tunay na paniniwala. At ang tunay na paniniwala ay nagtataglay ng isang buhay na persevering. Matiyaga. Kahit na niloloko na. Kahit natatalo. Kahit na bigay ng bigay. Nagtitiyaga sa pananampalataya. Hindi sumusuko. Sapagkat yun ang karakter ng isang tunay na naniniwala. Naniniwala ka sa mga instructions at sa mga utos ni Jesucristo. Sapagkat may claim si Jesus Christ na siya ang Diyos at ang Panginoon mo. Therefore, naniniwala ka sa kanyang mga utos. Ang ginagawa natin ngayon, mga kapatid, listen very carefully. Listen very carefully. Ang ginagawa natin ngayon ay isang, utos ng Diyos. Hindi ito pwedeng baliwalain. No! Hindi pwede itong option sa buhay. Listen very carefully. Hindi ito isang option na pwede namang hindi, pwede namang oo. Anong sabi ng Panginoon? Huwag niyong kaligtaan. Utos ba yun ng Panginoon? Pinaniniwalaan ba natin na yun ay utos ng Panginoon? Amen ba, mga kapatid? Kung pinaniniwalaan natin na yun ay utos ng Panginoon, ibig sabihin, napaka-importanteng maniwala at tukdin kung anong kanyang pinag-uutos. And then, the Lord's Supper. Meron tayong dalawang ordinansa ng Panginoon na sinabi niya sa atin na gawin ninyo ito habang kayo'y naghihintay sa aking pagbabalik. Okay? Sinabi ba niya yun? Utos ba niya yun? Pinaniniwalaan ba natin na yun ay dapat natin gawin sapagkat utos niya? Okay. The problem with us, my dear brethren, is that we are taking lightly the Word of God. Kaya kung ano-anong isipan na ang tumatalo sa atin, tinatalo na tayo ng mga bagay sa mundo ito. Kaya tayong hatakin sa ating persevering faith, persevering life. Kapatid, huwag mong sanayin na hindi ka magpapartake ng Lord's Supper. Sinabi ba sa Biblia na pwede namang hindi mag-partake ng Lord's Supper ang kanyang mga anak? May nakasulat ba na hindi pwede namang magpaliban o hindi naman mag-partake ang mga anak ng Diyos sa Lord's Supper? Anong nakasulat? Gawin ninyo ito. Nung panahon ni Pastor Kaloy, sa takot
na hindi natin matupad ng mainam ang Lord's Supper. Ilang beses lang natin ginagawa sa isang taon. Sa kagustuhan na tayo'y makaganap ng tama, ilang beses natin ginaganap sa isang taon sa panahon niya. Magkalinawan tayo mga kapatid. Ilan? 2 o isang beses? Okay? Dahil gusto ng ating pastor, gawin natin siya ng makatotohanan. At hindi parang kung anong seremonyas lamang. Kaya dinadalangan ang pagganap. Sa panahon natin ngayon, ilang beses natin ginaganap sa isang taon? This is our last in 2025. Ilang beses? Mga kapatid, 12. Every third Thursday of the month. Are we taking this command seriously? Are we taking this command seriously? If we are not taking the command of God seriously, can we say, my dear brethren, that we are persevering Christians? Masasabi ba natin na tayo ay matiyagang mga hinirang ng Diyos? Madali sa isipan, mga kapatid, napakadali sa isipan nang matiyaga kang sabihin, basta ako ligtas ako. Basta ako ligtas ako. Matiyaga ka sa pagsasalita, basta ako ligtas ako. Bahala kayo, basta ako ligtas ako. Madaling sabihin. Pwede kang maging matiyagang sabihin na ikaw ay isang Kristiyano. Listen very carefully. Madaling maging matiyaga sa labi na sabihin ikaw ay Kristiyano. Kapatid, ang manifestasyon ng ating buhay ay ang ating total na pagsunod sa Panginoon. Actually, ito'y napakadali. Listen very carefully. Yung pagganap natin sa ordinansa, 12 beses isang taon, pagganap sa ordinansa, kakain at iinom, napakadali. Yung isang beses natin, yung isang ordinansa, magpabautismo to be identified with Christ, napakadali kasi isang beses mo lang gagawin sa iyong buhay. Ngunit ito ay utos. Listen very carefully. Kung yung mga napakadali na gawin, kung yung mga napakadaling utos na gawin ay hindi natin maperfecto, how much more? Yung mga pagsunod na hindi na nakikita. How much more yung mga pagbibigay na hindi na nakikita? Na ang nakakaalam lang ay ikaw at ang Diyos. Na walang nakaka-appreciate dahil ang nakakaalam lang ikaw at ang Diyos. Walang sino mang nakakaalam kundi ikaw at ang Diyos. Paano ka magtitiyaga sa mga bagay na inuutos ng Diyos na ang tanging nakakaalam lamang ay ikaw at ang Diyos? Kung hindi mo kayang gawin ang mga bagay na nakikita na madali lang gawin. Pag tayong paimbabaw bilang mga mananampalataya, kapatid, talos ng Diyos ang naglalaman ng mga puso't isipan, nakikita niya ang ginagawa natin 24/7. Alam niya kung sino sa atin ang tunay na nagtitiyaga sa pananampalataya sa kabila ng maraming pagsubok, sa kabila ng napakaraming tukso, sa kabila ng napakaraming pang-inis na ginagamit ang dyablo sa sanlibutan. Mga kapatid, nais ng ating Diyos na maging matotohanan ang ating pagganap.
Madaling i-quote ang verse. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes. Now, when you hear the word believes, the meaning of that is, tinatanggap mo, naniniwala ka, nagtitiwala ka kung sino si Jesucristo. All He claimed He is. Lahat ng mga claim niya kung sino siya, pinaniniwalaan mo. Siya ay anak ng Diyos, pinaniniwalaan mo. Siya ang magbibigay ng buhay na walang hanggan, pinaniniwalaan mo. Siya ang magtatawid sa iyo sa lahat ng mga problema mo, pinaniniwalaan mo. And you are believing all the promises of God, all the promises of Jesus Christ. Lahat ng pinangako niya, pinaniniwalaan mo. And then, pinaniniwalaan mo rin, kapatid, sapagkat siya ang Panginoon mo. Hindi lang siya ang tagapagligtas, siya ang Panginoon mo. Pag sinabi niyang, huwag mong kalimutan, huwag mong kalimutan, kapatid, sapagkat hindi ka niya kinalimutan. Huwag mong kalimutan. Gawin natin ng may katotohanan. That is the meaning of persevering or perseverance of the saints. Kapatid, tapusin natin ang panahon na ang pinag-uusapan lang natin ay, ako, ligtas ako. Ako tinanggap ko ang Panginoon bilang Panginoon, tagapagligtas, ligtas ako. Ngunit, hindi namumuhay sa pagiging isang anak ng Diyos. Hindi makita ang pagtitiyaga, hindi makita ang perseverance sa buhay. Tandaan mo, kapatid, ikaw ay niligtas ng Diyos, tinubos ng Panginoong Kristo, tinuturuan at binabago araw-araw ng banal na Espiritu, at ngayon, ang buhay na yan ay lumalakad, sumusunod sa bawat instructions na binigay ng Panginoon sa kanyang mga salita. There is really instructions, rules, pinag-aaralan natin every Sunday for holy and righteous living. And what we are doing tonight, my dear brethren, ay hindi isang bagay na, sige na, gawin natin para makaraos tayo. Kasi sabi ng Lord gawin natin para makaraos tayo. No. Ginagawa natin ito ng malinaw sa ating isipan. Bakit natin siya ginagawa? Dumadalo tayo ng may excitement sapagkat ginagawa natin ito dahil meron tayong ina-anticipate na darating. At ang pagiging presko, pagiging press ng ating pag-asa ng paghihintay ay patuloy na tumitimyas at nag-aapoy habang ginaganap natin ang banal na hapunan sapagkat buong-buo sa ating isipan at pangunawa ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. The person whom God elected for salvation will truly believe in Jesus Christ because he has received a new life, a persevering life that will take him to eternity. Yun ka, kapatid. Yun ka. When you say you are Christian, when you say you are a son of God, a child of God, when you say that you are chosen by God, elected by God, kapatid, matiyaga ka. Ano man ang nangyayari sa iyong buhay, nakikita man yan o hindi yan nakikita, matiyaga kang tumitindig sa iyong pananampalataya. Pasalamatan po natin at papurihan natin ang ating Panginoon.
Tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ama naming dakila, Ama,